Yo, what's up mga bossing? Magandang araw sa inyo. Hapon pala mga bossing. Meron tayo ditong dumating na Hyundai Accent. Meron din tayo dun sa labas na crosswind. Patapos na siya. General cleaning lang yan mga bossing. Okay, yung ating Accent mga bossing ay nagpapakarga lang daw sila ng Freon. Pero mga 4 months na to na hindi gumagana yung aircon mga bossing dahil nung nawala yung lamig, hindi na yata nila pinagawa, no? Pero ang history, nagpapakarga lang sila ng refrigerant. So pag kinakargaan, lumalamig daw naman, no? Pero nung last mga bossing, kahit na may refrigerant, wala nang lamig yung kanilang aircon mga boss. Ngayon mga bossing, ang chinek natin lahat, no? Kasi binababa natin lahat, yung compressor niya, wala nang kalaman-laman ng langis dahil siguro nagpapakarga lang sila ng refrigerant na ubusan na rin ng langis yung ating compressor. Ito yung pinaka main na lagayan ng langis ng mga bossing. Dapat meron niyang nakapondo at least man lang mga 50 ml. Pero wala siyang tumutulo mga boss eh. Kahit konti wala. Tapos sobrang sunog na nung amoy nung langis na nasa loob. So siguro napipersa siya ng laging high pressure dahil nagpapaload lang lagi ng refrigerant mga bossing, no? Hindi po kasi maganda rin na pagka may leak ang isang aircon system, magpapakarga lang kayo ng magpapakarga ng refrigerant. Kasi pagka nagbawas ng langis, kawawa yung compressor. Doon nag-uumpisa na masira ang compressor natin, no? Kaya kung may leak yung ating aircon system, pa-check nyo na, pa-fix nyo na kung kaya naman, no? Kasi lalong-lalo na kung ang leak mga bossing ay nasa loob. Ang isa pang problema niyan, pangit din lang hapin yung refrigerant. Kahit sabihin natin siya ay ozone friendly, hindi siya magandang lang hapin, lalo na kung baby o matanda o may asthma yung nasa loob na sumasakay dun sa sasakyan natin, no? So ngayon, dahil wala ngang refrigerant kanina, papababa natin lahat, pati yung evaporator, para ma-check natin kung nandun din yung leak sa kanya. Kasi chinek na natin tong ating compressor, mukhang wala dito yung leak, pati condenser, pero papaligtis pa natin yan mga bossing para mapatunayan natin kung nasaan talaga yung ating leak na makikita. Pero ang advice ko, magpalit na ng panibagong compressor. Kasi nga, sa sobrang sunog nung langis na nasa loob, pwede ko naman buksan para makita kung good pa yung laman sa loob. Pero ang advice ko, magpalit na lang ng buong compressor. Kasi pwede naman pong magpalit lang ng ECB valve, pero ang problema, kung may damage yung piston sa loob, hindi rin tatagal yung ating compressor. O hindi rin tatagal yung lamig niya kasi magkakaroon din ng trouble yan mga bossing. Papa-pull out muna natin lahat mga bossing. Papaisa-isa natin yung ating mga pyesa, kung ano yung makikita natin. Tas kung kailangan talaga siyang palitan, papalitan natin yan mga boss. Okay? Ayun lang ang ginagawa namin dito. So meron na kami natapos na dalawa. Yung crosswind, palis na rin yun. Okay na yun. Ito na lang. Pinaiwan na natin tong ating Accent mga bossing. Kasi antipolo pa yata to galing mga boss eh. So hindi siya matatapos ngayon, late na, mag-aalas 4 na kasi. Pero bukas tatapusin natin 'yan, no. Pero yung mga piyesa, hahanapin muna natin kung nasaan yung problema niyan, no. Mga boss, yung evaporator ng ating Accent, eto na, niligtis namin, na-flushing na rin namin. Wala naman leak, no. So okay pa tong ating evaporator. Ang leak na nakita namin mga bossing ay nasa discharge hose. Pakita ko sa inyo. Pero itong evaporator negative mga bossing. Mga boss, ito yung may problema na nakita namin. Etong hose na to gumagalaw na. Tapos yung kabila, malamang kabilaan yan. Ayan. So, pero titrace pa rin namin yung condenser mga bossing kasi gusto nating makita ng eksakto lahat yung ating pyesa. Pero yung compressor mga bossing, papapalitan talaga natin yan, no? Ayan na yung bagong compressor natin. Mga boss, yung condenser natin, papapalitan natin ng panibago. Pwede naman mga bossing, ito yung ginagawa, no? Pwede namang i-flashing, no? Pero sa amin mga bossing kasi, pagka mayroon kasing history ng high pressure, tapos black oil na yung ating compressor, hanggat maaari, sana palitan na ng panibago to, no? Ngayon, kung talaga nagtitipid yung kliyente, pwedeng i-flashing, pero sagot na ng kliyente natin mga bossing kung halimbawang magkakaroon ng problema dahil hindi po 100% malilinis natin tong ating condenser na nasa tama. Kasi may mga division niya sa loob na pwedeng hindi madaanan ng ating 141B na pang-flashing kasama ng nitrogen. Pagka may naiwan pong dumi dyan sa loob na yan, nagiging black oil po ulit yung system. So ngayon, depende sa may-ari. Kung talagang gusto niyang ipa-flush lang, ginagawa po naman natin yan. Yun nga lang, yung desisyon nasa kanila kung
ganun lang yung gagawin natin, no? Pero syempre, pinaka the best kung may pamalit lang din, lalo na kung may history ng black oil, palitan na lang ng panibago. Mga bossing, tapos hindi rin kayo pwedeng magpalit ng bago na replacement. Papakita ko sa inyo yung replacement na bago. Mga boss, ito yung replacement natin na bago. Tingnan nyo yung gap kung gaano kalalaki ang pagitan. Nabilang na namin to, itong layer na to, nasa 35 lang. Ito ang ating original, nasa 50. So, hindi kayo pwedeng mag-downgrade ng condenser ng replacement. So, kung nagtitipid, ito yung mga napapatulan natin, no? Pero hindi po siya magiging accurate na sa compressor natin kasi kulang na po ng hibla o tagatanggal ng init yung ating condenser pagka ganito ang kinabit natin. So, kailangan kung magpapalit lang kayo ng condenser, original na. Huwag na kayong mag-replacement kasi malayo na po ang nagiging pressure o nung ating pagtanggal ng init ng ating ng compressor, mga bossing. Kasi ito yung pantanggal natin ng init itong condenser. So, pagka ganito ka dami ang kulang, isipin nyo mga bossing 35 to 50. Alam ko 51 pa nga So, halos mga nasa 20. 15 lampas mga bossing, no? Mga nasa 15. Kasi 50 saka 35. So, wag na kayong magpalit ng mga ganitong condenser, no? Mag-original na lang kayo. Yun nga lang, kasi yung iba, dahil nga talagang nagtitipid, napapatulan natin tong replacement. Pero para sa akin po, sa Hyundai po, hindi kayo pwedeng mag-replacement. Kasi ang Hyundai po, hindi kamukha ng mga Toyota na nagka-cut off yan anytime, no? Doon sa ating setting ng thermostat. Itong Hyundai natin, napakataas ng setting yan bago mag-automatic. Ngayon, pag high pressure po, kawawa ang compressor. Okay, so hindi tayo pwedeng magpalit niyan. Kung papapalitan natin, dapat original din yung ating ipapalit. Okay mga bossing, ito yung original natin, no? So wala siyang pinagkaiba. Pagdating doon sa dami ng layer ng ating condenser, ganun din siya kadami doon sa ating luma na original, no? So, dapat ganito mga bossing, huwag kayong magpapalit ng replacement. So, ito, papapalitan natin ng panibago to dahil nga, yung compressor natin brand new. So, yun nga, kagaya sinasabi ko mga bossing tuwing kami nagre-remedyo, ang decision naman din ng may-ari ay nasa kanila. So, nakikipag-deal kami sa kanila na pagka ginawa natin yon kung anong kalalabasan. Okay, so kasi minsan kasi bakit nyo papapalitan okay pa naman, hindi pa naman durog-durog o etc mga bossing. Okay, tinitingnan natin yung history nung pagkasira ng compressor natin, kaya nag-a-advise tayo na magpalit ng panibagong condenser kasi kung hindi mga boss, masisira ulit yung compressor natin. So basta ito ngayon, papapalitan natin ng panibagong condenser at compressor. Evaporator, negative mga bossing, hindi natin siya papapalitan dahil wala naman siyang butas. So replacement, original. Ang layo ng diferensya. Ito lang talagang kalaban natin sa mga latest natin sasakyan mga boss, no? Kung baga, bago natin ma-pull out yung ating evaporator, kailangan pantanggalin yung ating dashboard. So masyado siyang pasaway mga boss. So ang dami pa niyang kailangang idamay ng mga sakit, mga tornilyo bago natin ma-pull out yung ating evaporator. Kaso ganun talaga din-design mga bossing. Pero kung tutusin, okay na sana yun dito lang sa gilid lang No, yung mga luma nating mga sasakyan, 4 na tornilyo lang, tanggal na yung ating evaporator Pero itong mga latest nating unit, wala. Kailangan pang gibain yung ating dashboard. Pati manibela, kailangan pang tanggalin doon sa pagkakaposisyon niya. O kaya minsan, paano na kung hindi talaga maingat yung gumagawa? Yari. Okay, yun lang mga bossing. So, ganyan yung pagtanggal ng ating evaporator dito sa ating accent mga bossing. Mga bossing, pati yung kanyang radiator fan, no? Papatanggal natin yan para ma-check natin kasi 2018 model yung ating radiator fan, no? Kasabay nung ating unit. So titingnan natin kung okay pa ba yung carbon. Dahil mga bossing, kahit sabihin natin bago ang ating compressor, bago ang ating condenser, kung titigil naman yung ating fan, kawawa, sira din yung ating aircon mga bossing, no? Kasi wala naman pong ibang backup yan na fan para hanginan yung ating radiator sa yung condenser.
Mga boss, eto na. Natanggal na natin yung ating fan motor, no? Okay naman, maitim lang yung pinakang commutator niya at isang maganda ron sa pagtanggal natin malilinis natin yung commutator, no? Mahaba pa rin naman yung carbon, mga bossing. So sinisigurado lang natin, mga boss, kung good talaga yung loob kasi mahirap kasing manghula kung okay pa o hindi yung ating pan. At kung kailan siya titigil, no? Wala namang magsasabi sa atin yan. So mapapatunayan lang natin yan, mga boss, pag na-check na natin yung loob, kung gaano ba siya kahaba, gaano ba kaganda yung sinasayaran ng carbon, yung commutator na yan, at yung carbon syempre, mga bossing. Pero dahil nakita natin ng actual, okay naman, mga boss, mahaba pa naman. Very good naman siya. Papalinis lang natin ng maayos yan. Mga bossing, naikabit na natin yung ating piyesa ng ating accent, mga bossing, magmula sa bagong condenser, bagong compressor, syempre yung loob. Mga bossing, niligtis na rin namin kahapon nito, no? So pinaiwan kasi natin to kahapon, tapos natapos namin ng gabi, mga alas 10 siguro, mga bossing, na binuo. Tapos niligtis namin, binabad namin yan hanggang ngayong umaga, mga bossing. So negative naman, siya pa rin yung position ng ating pressure na kinarga kagabi. So negative na sa leak. Inobserbahan natin ng magdamag. So mamaya, no, aantayin natin yung sikat ng araw bago tayo mag-load ng refrigerant para at least makitaan natin siya kung may high pressure o wala. Pero mga bossing, nasigurado na natin. Bakit? Ang auxiliary fan natin o yung radiator fan natin, na-check na natin yung loob. So good yung carbon, good yung commutator. So wala tayong magiging problema ron. Ang poproblemahin lang natin kung yung electrical ay may issue para hindi paganahin yung pan natin, no? Pero brand new ang ating condenser, original, compressor, valve, evaporator, hindi natin pinalitan dahil wala namang singaw yan. So basta i-check natin mamaya na maayos kung anong final na reading ang makukuha natin dyan para malaman natin kung lalaban siya sa tanghali, no? Okay, so karga tayo ng free yun maya konti, mga bossing. Mga bossing, nilabas na natin yung ating accent at dito tayo maglo-load na refrigerant sa labas habang inaantay natin yung ating sikat ng araw, mga bossing. At syempre meron na tayong vacuum dito. May nakaabang na rin tayong mahiwagang timbangan para sa ating pag-load ng ating refrigerant, mga bossing, no? So vacuumin lang natin medyo matagal para walang natirang nitrogen sa loob ng ating mga linya para solid na refrigerant yung ating iikot sa system, mga bossing, no? Mga boss, load na tayo ng refrigerant, no? Meron na tayong nakarga at ang reading natin ay 100 yung ating high side, ang low side natin ay 35. So medyo naglalaro pa, mga bossing. So punuin lang natin ng refrigerant. Tingnan natin kung hanggang saan yung reading na makukuha. Plus, antayin natin yung sikat ng araw, mga bossing. At lamig sa loob, meron na kahit papano na magkano? 5 degrees Celsius, mga bossing. Ayan na. Okay. So antayin na lang natin yung sikat ng araw, mga bossing, na lumabas. Ang ganda ng ating ulap, mga bossing. Ang ganda ng pagkaka-formation. Okay, so tasting tayo at didikit ka yan. Dikit mo muna ng punasan mo muna alcohol. Ayan na, bumababa pa yung reading ng 30. So obserbahan lang natin, mga bossing, no? Ito na ang final na reading natin, mga bossing. 30 ang low side, 125 ang ating high side. Napakalamig ng high side natin, mga bossing. Naka high speed din yung pan. Nag high speed din yung pan, mga bossing. Tapos tingnan natin yung lamig, yung grams. Tama na yung ating load na yan. Nakuha na natin yung tamang load nya. Nagmo-moist na, mga boss, oh. Yung araw na lang aantay natin. Okay. Whew. Mga bossing, tingnan nyo naman yung lamig. 0 degrees Celsius. Pakalamig. Sakto lang, no? Mga bossing, tamang sukat ng langis. Maganda ang pump ng compressor. Maayos ang condenser. Maganda ang control ng valve. Maayos ang pan. Perfect.
Okay? So, yun naman ang maaasahan natin mga bossing sa setup na nasa tama, okay? Kasi kanya-kanyang trabaho kada piyesa mga boss. Yung compressor, condenser, fan, valve, evaporator. So, pagka nasa tama lahat sila na trabaho mga bossing, syempre, hindi na kayo magtataka na makakakuha ka ng ganyan kalamig mga boss, no? So, obserbahan na lang natin to ng medyo mas maganda pa. So, konti na lang ang antay natin sikat ng araw. Malapit nang tumutok dito sa atin. At pwede na nating tawagan yung ating kliyente. Galing pa sila ng Antipolo ata mga bossing kung hindi ako nagkakamali, no? O shoutout sa ating mga masusugid na kliyente na dumadayo pa sa atin, no? Mabuhay kayo mga bossing. At asahan nyo na mas gagalingan namin. Kung ano pa yung pinakamagandang pwede namin gawin hanggat maaari, hindi na kami magkamali, hindi rin kami magkaroon ng back job dahil syempre unang-una gastos din para sa amin, abala rin at abala rin sa ating mga kliyente, no? Tas yung ating mga nadidiskrasya kagaya ng ating Innova, so solve naman na yung problema natin doon. Nawa, hindi na maulit yung mga ganung pangyayari mga bossing, no? Dahil nakakaya. Pangalawa doon may mga trauma pang pwedeng mangyari, no? Yung ating kasama na nakadiskrasya nun mga bossing, hindi na ngayon humahawak ng susi sa sobrang trauma rin niya, no? So, pero syempre sabi ko, kailangan paglabanan yon at kailangan niyang malampasan yun kasi kung hindi siya magiging technician pagka hindi niya nalampasan yung mga ganung bagay, no? Okay, ayun lang mga bossing, obserbahan lang namin to. Tas habang inaantay namin yung ating kliyente. Uy, bigla na lang lumakas yung sounds. Okay, at habang inaantay natin yung ating kliyente, so obserbahan muna natin kung anong mangyayari dito dahil syempre iba yun na ka-standby, iba yun sa tumatakbo na, iba na yung may init ang dashboard, iba na yung may init sa loob, may pasahero. So lahat niya magkakaiba na. So titingnan natin yan lahat kung magbabago pa pagka nangyari yung mga ganong obserbasyon natin mga bossing. Okay? Mga bossing, ini-start na ulit natin itong ating accent. Pinatay natin ito kanina dahil wala pang araw kanina, no? So, nasikatan na ng araw yung ating accent. Pero goods naman mga bossing, hindi pa rin naman nagbabago yung lamig na nakuha, no? So, kanina kasi, nakakuha tayo kanina rito ng halos zero, mga bossing. Halos nasa zero. Pero hindi pa rin nagbabago mga boss eh. Saglit lang, naupo ko isang cellphone ko. Mga boss, tingnan nyo yung lamig ko. Diba? So hindi pa nagbabago. Mga oras natin mga 11 lampas na mga bossing. Mga nasa 11 lampas. So wala pa rin yung kliyente natin pero on the way na raw. Pero ito na yun, last na final na natin na obserbasyon dito. At ang pinakang syempre, yung may-ari na at yung ginagamit na nila yung unit, saka natin siya malalaman kung ano ba ang magiging reklamo sa atin ng ating kliyente, no? Okay, ayun lang mga bossing, tapusin na natin yung video dito at may lakad din ako, hindi ko na maantay yung ating kliyente. Hindi natin sila mabibidyoan mamaya. Siguro baka magpa-picture na lang sila mamaya kung okay lang sa kanila, no? Ayun mga bossing, ano? Importante, huwag tayong magpalit ng replacement sa ating condenser. Walang issue sa akin yung evaporator mga bossing, kahit lagyan nyo yan ng class A replacement. Compressor wag din naman sana hanggat maaari, no? Pero ang pinakamalaking trabaho talaga ng aircon system natin yung condenser, tas yung mga pan na yan, no? So kasi pag halimbawang nasa tama naman ng bomba ng compressor, yung sasalo sa kanya ang kailangan maganda talaga mga bossing, no? Okay, ayun lang, share lang namin sa inyo itong ating ginawa dito sa ating accent. At bahala na yung ating kliyente mag-obserba na actual na gamit nila, kung ano masasabi nila. Okay, maraming salamat ulit sa inyo mga bossing. At syempre, ingat lagi. God bless ating lahat. Thank you.